Bitawan mo ang bote, Marisol. Hindi ikaw ang may-ari ng barkong ito. Ako ang nagbayad. Ako ang pumirma, kaya ako ang masusunod dito. Ikaw, tauhan ka lang na pinalad na makatapak sa deck ko. Parang gumuho ang buong mundo ni Marisol sa bawat salitang lumabas sa bibig ni June. Nakatayo sila sa harap ng bagong gawa na fishing vessel, ang lihim ng dagat, na kumikinang sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa Leyte. Ang mga banderitas ay masayang sumasayaw sa hangin at ang amoy ng lechon at dagat ay humahalo sa kaba na biglang lumukob sa kanyang dibdib. Ang buong barangay San Roque ay nakasaksi. Naroon si Father Morales, bitbit ang kanyang holy water, at ang mga kapitbahay na kanina lang ay pumapalakpak sa tagumpay ni Marisol. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang bote ng champagne na dapat ay ihahampas niya sa unahan ng barko para sa pagbabasbas. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa 10 taon ng pakikipagbuno sa malalaking alon at paghila ng mabibigat na lambat ay nanginginig. Tumingin siya kay June, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng bawat sentimong kinita niya sa laot habang siya ay nakikipagsapalaran sa gitna ng bagyo. June, anong biro ito? Pabulong na tanong ni Marisol, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Pinag-ipunan natin ito. 5 taon akong hindi nakauwi ng Pasko para lang mabuo ang pangarap nating ito. Numisi si June, isang nising hindi pa kailanman nakita ni Marisol. Hindi ito ang asawang naghihintay sa kanya sa pampang. Hindi ito biro, Marisol. Tingnan mo ang mga papel. Sa akin nakapangalan ng barko. Sa akin ang permit, sa akin ang lahat. Sa mata ng batas, ako ang may-ari. At sa mata ng simbahan at ng komunidad na ito, ang lugar ng babae ay sa bahay. Hindi sa gitna ng dagat na nagmamando sa mga lalaki. Isang pamilyar na boses ang sumigunda mula sa likuran. Tama ang asawa mo, Marisol. Masyado ka nang naging mapagmataas dahil lang sa ikaw nagpapadala ng pera. Si Doña Pilar, ang kanyang biyenan, ay lumapit habang hawak ang balikat ng 8 taong gulang na si Tomas. Tingnan mo ang anak mo. Ni hindi ka na niya kilala dahil mas inuna mo ang pakikipaglaro sa alon kaysa sa pagiging ina. Tomas, tawag ni Marisol sa anak. Akmang lalapit siya, ngunit umatras ang bata, tila natatakot sa sariling ang ina. Sana hindi ka na lang bumalik, nanay, sabi ni Tomas sa mahinang boses na parang sumaksak sa puso ni Marisol. Sabi ni Papa, hindi mo daw kami mahal kaya mas gusto mo sa dagat. Hindi makapaniwala si Marisol. Ang lahat ng pagtitiis niya, ang lahat ng alat na kinain niya sa bawat gabi ng pangingisda ay nauwi sa ganitong uri ng pagtataksil. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isang magarang sasakyan na huminto sa pampang. Lumabas doon si Liza, ang mayamang may-ari ng pinakamalaking vura ng isda sa bayan. Nakasuot ito ng mamahaling damit na tila sinasadyang ipagmalaki ang yaman nito. Lumapit si Liza kay June at natural na humawak sa braso nito. Doon lang naintindihan ni Marisol ang lahat. Ang mga gabing sinasabi ni June na nag-overtime siya sa opisina ng kooperatiba, ang mga araw na hindi siya makontak lahat ay dahil kay Liza. Huwag ka nang gumawa ng eksena, Marisol, sabi ni Liza na may halong pangungutya. Ang barkong ito ay parte na ng kontrata sa vura ko. Kung gusto mo magtrabaho, pwedeng-pwede ka pa rin maging kapitan pero bilang empleyado ko na. Pirmahan mo na ang mga dokumento na nagsasabing isinusuko mo ang anumang claim sa pondo ng barko para sa utang ng asawa mo. Utang? Naitanong ni Marisol. Anong utang? Tumingin si June sa kanya ng walang kaabog-abog. Isinugal ko ang pondo, Marisol. At si Liza ang sumalo sa akin, kaya ngayon ang barkong ito ang bayad. At ang bahay malamang sumunod, na rin kung hindi ka mananahimik. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kagalakan kanina ay napalitan ng malisya. Marisol felt the heavy weight of hiya, the public shame that Filipino culture uses to crush the spirit. Ngunit sa gitna ng sakit, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob niya. Tumingin siya sa barkong lihim ng dagat. Alam niya ang bawat dugtong ng kahoy nito.
Alam niya ang tunog ng makina nito na tila sariling tibok ng puso. Hindi niyo ako mapapalaya sa sarili kong buhay. Maring sabi ni Marisol, bagaman ang kanyang tinig ay nababasag sa emosyon. Talaga? Hamon ni June. Lumingon siya sa mga tauhan ng barko ang mga lalaking nakasama ni Marisol sa hirap at ginhawa. Mga lodi, sino ang susundin ninyo? Ang lalaking nagmamay-ari ng papeles? O ang babaeng ito na kahit sariling anak ay ayaw sa kanya? Yumuko ang mga tauhan. Walang nakatingin kay Marisol. Ang takot na mawala ng trabaho ay mas matimbang kaysa sa katapatan sa kanilang kapitan. Naglakad si June paakyat sa deck ng barko, kasunod si Liza at Doña Pilar na hila-hila si Tomas. In-start ni June ang engine. Ang ungol ng makina ay parang hiyaw ng pagpunit sa kaluluwa ni Marisol. Pinanood niya habang dahan-dahang kumakalas ang barko sa pier. Ang tubig na pumapagitan sa kanya at sa kanyang pangarap ay tila isang malalim na bangin na hindi na mabubuo pa. Naiwan si Marisol na nakatayo sa dulo ng pier ba sa ang mga paa sa talsik ng tubig dagat. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak at ang kanyang kabuhayan ay unti-unting lumalayo patungo sa gitna ng laot. Ngunit habang tinitingnan niya ang barko, napansin niya ang isang bagay na nakalimutan ni June sa kanyang pagmamadali. Isang maliit na oil leak sa gilid ng exhaust na tanging siya lang ang nakakaalam kung paano ayusin. Hinawakan ni Marisol ang krus na nakasabit sa kanyang leeg, ang huling alaala mula sa kanyang ama na isang tapat na mangingisda. Hindi pa tapos ang laban, June, bulong niya sa hangin. Ang dagat ang nagbigay sa akin ng lahat at ang dagat din ang magsasabi kung sino ang tunay na may karapatan sa barkong yan. Habang ang araw ay nagsisimulang lumubog, naglakad si Marisol palayo sa pier, hindi para sumuko, kundi para hanapin ang tanging taong nakakaalam kung saan nanggaling ang bawat pyesa ng barkong iyon. Ngunit bago siya makalayo, isang matandang mangingisda ang humarang sa kanya. "Kapitan," tawag nito sa mahinang boses. "May iniwan ang tatay mo sa akin bago siya mawala. Isang dokumentong hindi alam ni June." Huminto ang tibok ng puso ni Marisol. Ang lihim ng dagat ay may mas malalim pa palang lihim na hindi pa niya natutuklasan. Ang bawat hakbang ni Marisol pauwi sa kanilang bahay ay tila may kasamang libu-libong tuneladang bigat. Ang mga mata ng mga kapitbahay na sumisilip sa kanilang mga bintana ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Narinig niya ang mga bulungan, ang salitang kawawa, iniwan at ambisyosa ay humahalo sa ihip ng hangin. Ngunit hindi niya yon pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay si Tomas. Kailangan niyang makausap ang kanyang anak nang kaming dalawa lang. Nang makarating siya sa harap ng kanilang gate, tumigil ang tibok ng puso ni Marisol. Ang sasakyan ni Liza ay nakaparada pa rin doon, tila isang bandila ng pananakop. Pumasok siya sa loob at ang unang bumungad sa kanya ay ang halakhak ni June mula sa kusina. "Ang sarap mo talagang magluto, Liza. Iba talaga ang timpla mo kaysa sa mga pagkaing laging may amoy lansa," sabi ni June. Huminto si Marisol sa may pintuan ng kusina. Ang eksenang nakita niya ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Nakaupo si Tomas sa gitna ni na June at Liza. Si Liza ay masayang nilalagyan ng pagkain ng plato ng bata, habang si Doña Pilar ay nakatayo sa tabi nila, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang bagong itinatag na kaharian. "Tomas!" tawag ni Marisol, ang boses niya ay halos isang bulong. Sabay-sabay silang lumingon. Ang katuaan sa mukha ni June ay agad na napalitan ng inis. "Anong ginagawa mo pa rito, Marisol? Akala ko ba malinaw na ang lahat sa pier kanina?" Hindi siya sinagot ni Marisol. Tumingin siya kay Doña Pilar. "Nanay, bakit niyo hinahaya ang pumasok ang babaeng ito sa bahay ko? Bahay namin ito ni June." Tumawa na mapait si Doña Pilar, isang tawa na walang halong awa. "Bahay mo, Marisol. Tingnan mo ang sarili mo. Amoy pawis, amoy dagat, amoy lansa.
Ang bahay na ito ay kailangan ng isang tunay na ilaw ng tahanan, hindi isang babaeng mas gustong makipag-unahan sa mga mangingisda kaysa mag-alaga ng biyenan at asawa. Nanay ako ang nagbayad ng amortization ng bahay na ito. Sigaw ni Marisol, hindi na mapigilan ang galit. Ang bawat semento, bawat pintura rito, galing sa pinaghirapan ko sa laot. Ngunit ang lupa ay nakapangalan sa akin. Sabat ni June habang dahan-dahang tumatayo. At ang bahay dahil kasal tayo ay kontrolado ko bilang asawa. At dahil wala ka namang maipakitang pruweba na ikaw lang ang nagbayad, mananatili ito sa akin. Lumapit si Marisol kay Tomas at hinawakan ang kamay ng bata. Tomas, anak, sumama ka kay nanay. Maghahanap tayo ng matituluyan. Hindi tayo pwedeng manatili rito kasama sila. Ngunit hinigit ni Tomas ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at galit. Ayoko nanay, sabi ni Tita Lisa dadalhin niya ako sa Maynala. Ibibili niya ako ng bagong tablet at hindi na ako laging maiiwan dito mag-isa. Ikaw lagi ka na lang wala. Lagi mo na lang sinasabing para sa akin ang ginagawa mo. Pero bakit hindi kita kasama sa birthday ko? Bakit wala ka nung nag-first honor ako? Ang bawat bakit ni Tomas ay parang isang malakas na sampal sa muka ni Marisol. Iyon ang masakit na katotohanan ng kanyang sakripisyo. Ang pag-aakalang ang pera ay sapat na para punan ng kanyang pagkawala. Ang gaslighting ni June ay naging epektibo. Nagawa nitong gawing kasalanan ang kanyang pagtatrabaho. Tomas anak, kailangan nating magtrabaho para may makain tayo. Huwag mo nang gamitin ng bata sa mga drama mo, Marisol. Singit ni Liza, ang boses niya ay malambing, nuit nakakangilo. Hindi mo ba nakikita masaya na ang bata rito? Masaya na ang pamilya ni June? Huwag ka nang maging panggulo. Panggulo. Halos malunod si Marisol sa sariling galit. Ikaw ang panggulo rito, Liza. Ikaw ang pumasok sa pamilya, hindi sa'yo. Layas! Biglang sumigaw si Doña Pilar, ang kanyang bose, esay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Layas sa pamamahay na ito, Marisol. Ayaw naming makakita ng isang babaeng walang utang na loob at mapagmataas. Ang pamilya Abad ay hindi kailangan ng isang tulad mo. Naglakad si Doña Pilar patungo sa kwarto ni Marisol. Maririnig ang pagbukas ng cabinet at ang marahas na paghahalungkat. Ilang sandali pa lumabas ang matanda. Bitbit ang isang lumang bag na siksik sa mga damit ni Marisol. Walang pasabi itinapon ni Doña Pilar ang bag sa labas ng pinto, diretso sa putikan, dahil sa katatapos lang na ambon. Huwag mong dungisan ang pamamahay na ito ng iyong pagmamataas, maring sabi ng matanda. Mula ngayon, wala ka ng asawa, wala ka ng anak, at wala ka ng bahay na babalikan. Bumalik ka sa dagat na kinalulunuran mo. Nakatayo si Marisol sa may pintuan, nakatingin sa kanyang mga gamit na nakakalat sa lupa. Tumingin siya kay June, umaasang may kahit katiting na awa sa mga mata nito. Ngunit tinalikuran lang siya ng asawa at bumalik sa pagkain kasama si Liza. Si Tomas naman ay nakayuko lang, tila pinipiling wag nang tumingin sa ina. Dahan-dahang lumabas si Marisol. Pinulot niya ang kanyang bag, pinahiran ang putik na dumikit dito at tumayo ng tuwid. Hindi siya umiyak sa harap nila. Ang mga luha ay para sa mahihina at sa sandaling ito kailangan niyang maging kasing tatag ng batong bahura sa ilalim ng dagat. Narinig niya ang paglak ng pinto mula sa loob. Ang bahay na binuo niya ng 10 taon ay sinarado na para sa kanya sa loob lamang ng 10 minuto. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada ng barangay, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang alaala ng sinabi ng matandang mangingisda sa pier. Isang dokumentong hindi alam ni June. Kailangang mahanap ni Marisol si Tata Selmo. Dahil kung totoo ang sinasabi nito, ang lihim ng dagat ay hindi lang basta barko. Ito ang kanyang magiging alas para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya, pati na ang puso ng kanyang anak. Sa isang maliit at tagtag na dampa sa gilid ng dalampasigan, nakaupo si Marisol sa harap ng isang gaserang aandap-andap. Ito ang dampa ni Tata Selmo, ang matandang mekaniko na naging kanang kamay ng kanyang ama.
Basang-basa pa rin ang laylayan ng kanyang pantalon at ang lamig ng gabi ay tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Uminom ka muna ng barako, Marisol, sabi ni Tata Selmo habang inilalapag ang isang lumang tasang may lamat. Alam kong masakit, pero hindi pa tapos ang agos ng buhay mo. Bakit, Tata? Tanong ni Marisol, ang boses ay paos sa pagpipigil ng iyak. 10 taon akong nakipagsapalaran sa laot. Akala ko sapat na ang perang ipinapadala ko para mabuo ang pangarap namin. Pero bakit ganito? Imbes na sumagot, may kinuha si Tata Selmo mula sa ilalim ng kanyang higaan, isang lumang kahon na gawa sa narapunong-puno ng alikabok. Inilapag niya ito sa harap ni Marisol. Dito itinago ng tatay mo ang mga lihim ng dagat. Pero hindi lang yan ang laman yan. Noong huling 2 taon na wala ka si June, ang laging pumupunta rito para mag-utos sa mga trabahador. At dahil alam niyang malapit ako sa pamilya mo dito, siya nag-iiwan ng mga resibo na akala niya ay basura na. Binuksan ni Marisol ang kahon. Ang bawat papel na kinuha niya ay parang isang piraso ng matulis na salamin. Hindi ito mga resibo para sa kagamitan ng barko. Resibo sa sabong 100,000. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. 250,000 sa kasino sa lungsod. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga petsa. Ang mga araw na tumatawag si June sa kanya at sinasabing kailangan ng dagdag na pondo para sa mga materyales, yun pala ang mga araw na nilulustay nito ang kanyang pinaghirapan sa sugal. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa ni June. Winasak nito ang bawat pangarap na itinayo ni Marisol gamit ang sarili niyang dugo at pawis. At ito ang pinakamasakit, Marisol. Dugtong ni Tata Selmo, itinuro ang isang papel sa ilalim. Yan ang kasunduan nila ni Liza bago pa manatapos ang barko. Binasa ni Marisol ang dokumento. Halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ipinangako ni June ang buong ani ng barko sa vura ni Liza sa loob ng 5 taon sa presyong mas mababa pa sa puhunan kapalit ng pagbayad ni Liza sa mga utang ni June sa sugal. Ang lihim ng dagat ay itinayo hindi para sa pamilya nila, kundi para maging alipin ang ambisyon ni Liza at bisyon ni June. Dahil sa galit, hindi na naghintay si Marisol ng umaga. Bit-bit ang ilang dokumento, tinamo niya ang malaking warehouse o bura ni Liza sa tapat ng pier. Ang liwanag doon ay nakakasilaw malayo sa kadiliman ng dampa ni Tata Selmo. Naroon si Liza nagbibilang ng mga tumpok ng pera habang si June ay kampanteng nakasandal sa mesa nito. "O, ang dating kapitan!" Pangungutya ni Liza nang makita si Marisol. "Ano? Babalik ka na ba para pirmahan ang pagsuko mo?" Ibinagsak ni Marisol ang mga resibo ng sugal sa harap ni June. "Lahat ng ito, June. Ang perang pampaaral sa Nani Tomas, ang perang pampagamot sa Nanay Pilar, lahat ito itinapon mo lang sa sabungan?" Namutla si June sa sandaling yon, ngunit agad ding bumawi nang makitang nakatingin si Liza. "Ano ngayon, pera? Kuri naman yan dahil asawa kita. At huwag kang magmalinis, Marisol. Kung hindi dahil kay Liza, hindi man lang nalutang ang barko yan." Lumapit si Liza kay Marisol. Ang amoy na mamahaling pabango nito ay humahalo sa amoy ng malansang isda. "Gusto mong malaman ang totoo, Marisol? Ang barkong yan ay isang malaking bitag. Nakapangalan kay June ang utang, pero ang barko ang collateral. At dahil si June ay walang kakayahang magbayad ako na ang may-ari ng buhay ninyo." Kumuha si Liza ng isang bagong kontrata mula sa kanyang drawer. "Ito ang tanging paraan para hindi mabulok sa kulungan ng asawa mo dahil sa estafa sa kooperatiba. Maging kapitan ka ng lihim ng dagat sa ilalim ko. Walang sahod sa loob ng 5 taon. Ang lahat ng kita ay mapupunta sa akin hanggang sa mabayaran ang lahat ng utang ni June." "Gusto mo akong maging alipin sa sarili kong barko?" Bulalas ni Marisol. "Hindi lang alipin, Marisol," ngumisi si Liza. "Gusto kong makita mo araw-araw kung paano ko unti-unting kinukuha ang lahat ng sayo. Kung hindi ka pipirma,
Bukas na bukas din sisiguraduhin kong pati ang bahay ninyo ay kukunin ko at itatapon ko sa kalsada ang biyanan mo at ang anak mo. Saan mo sila dadalhin sa gitna ng dagat? Tumingin si Marisol kay June. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay nakatingin lang sa malayo. Walang balak na ipagtanggol siya. May 12 oras ka para mag-isip. Sabi ni Liza habang iwinawagayway ang ballpen. Ang buhay ni Tomas at ang bubong na sinisilungan niya ay nakasalalay sa dulo ng panulat mo. Lumabas si Marisol mula sa warehouse. Ang lamig ng hangin sa pier ay sumasalubong sa kanya. Sa di kalayuan nakita niya ang lihim ng dagat na nakadaong tahimik at tila naghihintay. Ngunit sa ilalim ng dokumentong ibinigay ni Tata Selmo, may isang maliit na papel na hindi pa niya nababasa nang buo isang technical na detalye tungkol sa makina ng barko na hindi binanggit ng matanda. Isang lihim na tanging ang orihinal na gumawa ng makina ang nakakaalam. Hindi nakatulog si Marisol sa dampa ni Tata Selmo. Sa bawat pikit ng kanyang mga mata ang nakikita niya ay ang malamig na tingin ni Tomas at ang mapang-uyam ng ngiti ni Liza. Bago pa man sumikat ang araw, nagluto siya. Gamit ang huling perang bariya sa kanyang bulsa, bumili siya ng sariwang hipon at kalabasa ang paboritong ginataang papaya ni Tomas. Gusto niyang patunayan sa anak na narito na siya, na ang mga kamay na ito, kahit amoy dagat, ay marunong pa ring mag-alaga. Nag-abang si Marisol sa tapat ng gate ng paaralan ni Tomas. Nakatago siya sa likod ng isang puno ng akasya, tila isang magnanakaw sa sarili niyang buhay. Nang makita niya ang tricycle na huminto, bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit ang bumaba ay hindi ang matandang driver na kakilala niya, kundi ang magarang sasakyan ni Liza. Iniluwa nito si Tomas, na nakasuot ng bagong sapatos at bag na may tatak ng mamahaling brand. Mukhang munting Gino ang kanyang anak. Malayo sa batang huling, nakita niyang may mansa ng uling ang kamisyeta. Tomas! Tawag ni Marisol, hindi na napigilan ang sarili. Huminto ang bata, lumingon siya, at sa isang saglit nakita ni Marisol ang pamilyar na kislap ng pananabik sa mga mata nito. Ngunit agad itong naglaho nang lumabas si Doña Pilar mula sa sasakyan. Huwag mong pansinin ang babaeng yan, Tomas. Malakas na sabi ni Doña Pilar, sapat na para marinig ng ibang mga magulang na naghahatid. Baka mamaya ay hingan ka lang niya ng pera para pambayad sa mga utang niya. Nanay Pilar, gusto ko lang ibigay ito sa anak ko. Pakiusap ni Marisol, itinaas ang baon ng plastik. Tomas, paborito mo ito anak. Mainit pa ang gata. Tiningnan ni Tomas ang baunan. Pagkatapos ay tumingin siya sa sasakyan ni Liza kung saan nakasilip ang babae, may hawak na paper bag mula sa isang sikat na fast food chain. May Jollibee na ako, nanay. Malamig na sagot ni Tomas. Sabi ni Lola, marumi daw ang luto sa labas. At sabi niya, kaya ka lang daw bumalik kasi wala ka nang makuhang isda sa dagat. Hindi totoo yan, Tomas. Nagtatrabaho si nanay para sa'yo. Para sa akin o para sa barko mo? Singhal ni Tomas. Ang boses ay puno ng pait na hindi nararapat sa isang 8 taong gulang. Nung nakasakit ako, nung nakaraang buwan, si Tita Liza ang nagbantay sa akin. Siya ang nagpunas ng lagnat ko habang ikaw nasa gitna ka ng dagat at nagbibilang ng huli mo. Nabitawan ni Marisol ang baunan. Tumalsik ang puting gata sa kanyang lumang tsinelas. Ang bawat salita ni Tomas ay parang hampas ng dambuhalang alon na unti-unting lumulunod sa kanya. Paano ipapaliwanag ng isang ina na ang bawat gabi ng kanyang pagpupuyat sa laot ay para mabayarang ang gamot na mismong ginamit ni Liza para makuha ang loob ng bata? Pumasok ka na, Tomas. Utos ni Doña Pilar. Hayaan mo ang taong ayaw tumanggap ng katotohanan. Pinanood ni Marisol ang paglakad palayo ng kanyang anak nang hindi man lang ito lumingon. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng paaralan habang ang mga bata at magulang ay dumadaan sa paligid niya, tila ba siya ay isang estatwa ng kabiguan. Tanghalian na nang muli siyang sumubok. Sumilip siya sa bintana ng kantin.
Nakita niya si Tomas na masa, yang kumakain kasama ang mga kaklase nito. Naroon si Liza nakaupo sa tabi ng bata, pinupunasan ng pawis nito at nakikipagtawanan sa ibang mga nanay. "Ang bait talaga ni Ma'am Liza," narinig niyang sabi ng isang guro. "Kahit hindi niya anak si Tomas, parang tunay na ina na kong mag-alaga. Hindi katulad ng tunay na nanay laging nawawala." Napahawak si Marisol sa rehas ng bakod. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na ang perang ginagastos ni Liza ay galing sa pawis niya, na ang bahay na tinitirhan nila ay pundasyon ng kanyang pagtitiis. Pero sino ang maniniwala sa kanya? Sa mata ng mundo, siya ang nagpabaya. Nang matapos ang klase, muling hinarang ni Marisol si Tomas sa gilid ng gate. Sa pagkakataong ito, wala si Doña Pilar. "Anak, sandali lang. Makinig ka kay nanay?" Pagsusumamo niya, hinawakan niya ang balikat ng bata. "Lahat ng ginawa ko para sa kinabukasan mo yon. Gusto ko lang na hindi ka maranasan ang hirap na dinanas ko." Hinarap siya ni Tomas, may luha na sa mga mata nito. "Pero nanay, hindi ko naman kailangan ng malaking barko. Hindi ko kailangan ng maraming pera. Kailangan ko ikaw nung umiiyak ako sa gabi dahil natatakot ako sa kulog. Nasaan ka nung pinutukso ako sa school na wala akong nanay? Nasaan ka?" "Tomas, sana hindi ka na lang gumalik, nanay." Ulit ni Tomas ang mga salitang narinig ni Marisol sa pier ay mas matalim na ngayon. "Dahil nung kailangan kita, wala ka. Na yung maayos na ang buhay namin ni na Papa at Tita Liza, huwag mo na kaming guluhing muli." Tumakbo si Tomas patungo sa naghihintay na sasakyan ni Liza. Naiwan si Marisol na nakatulala ang kanyang puso ay parang isang lambat na punit-punit. Wala nang kakayahang humuli kahit anong pag-asa. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naramdaman niya ang pang-ing-inig ng kanyang bulsa. Ang lumang cellphone niya, isang text mula kay Tata Selmo. "Marisol, pumunta ka rito sa talyer ngayon din. Nakita ko si June. May balak silang ibenta ang makina ng barko bukas na madaling araw. Ito na ang huling pagkakataon mo." Pinahid ni Marisol ang kanyang luha. Ang lambat ay maaaring punit, pero ang kapitan ay hindi pa sumusuko. Kung hindi niya makuha ang puso ng anak niya sa pamamagitan ng luha, kukunin niya ang katarungan sa pamamagitan ng laban. Sa loob ng madilim na warehouse ni Liza, tanging ang tunog ng ceiling fan na maingay at ang pagpindot ng kalkulator ang naririnig. Pumasok si Marisol, bitbit ang kanyang dignidad na tila isang huling piraso ng kahoy na pinagkakapitan sa gitna ng baha. "Oh, bumalik ang ating great captain!" bungad ni Liza nang hindi tumitinggala. "Ano, Marisol? Napag-isipan mo nga ba o? Baka naman kailangan mo lang ng pamasahe palayo rito." Tumingin si Marisol kay June na nakaupo sa gilid kampanting humihithit ng sigari, habang binabasa ang sports news. Na hindi man lang siya tiningnan ng asawa. "Pipirma ako," mariing sabi ni Marisol. Pero sa isang kondisyon. Tumawa si Liza, isang tawang puno ng pangungutya. "Kondisyon, Marisol? Wala ka sa posisyon para magdikta. Pero sige, ano yon? Baka naman gusto mo ng dagdag na rasyon ng bigas? Huwag ninyong ituloy ang pagbebenta sa makina ng barko," sabi ni Marisol. Nanigas si June sa kanyang kinauupuan. "Alam kong may balak kayong palitan ng orihinal na makina ng isang luma at converted na engine para lang makakuha ng pera mula sa insurance o sa black market. Kapag ginawa niyon, hindi tatagal ang lihim ng dagat sa malalaking alon. Mamamatay ang mga tao mo, June." Tumayo si June at lumapit kay Marisol. Ang mukha ay mapula sa galit. "Huwag mo akong turuan kung paano patakbuhin ang negosyo ko, Marisol. Ang kailangan ko ay pera, hindi ang sermon mo tungkol sa kaligtasan." "June, sapat na," awat ni Liza pagkatapos ay hinarap si Marisol. "Fine, hindi namin ibebenta ang makina sa ngayon. Pero pirmahan mo ang kontrata. Mula ngayong gabi, isa ka na lang empleyado. Susunod ka sa bawat utos ni June. At higit sa lahat, ang kalahati ng allowance mo ay direktang mapupunta sa pambayad ng tesyo ni Tomas. Ipakita nating mabuti kang ina, di ba?" Nanginginig ang kamay ni Marisol habang hinahawakan ng ballpen.
Ang bawat letra ng kanyang pangalan sa papel ay parang isang kadena na pumupulupot sa kanyang leeg. Pinirmahan niya ang kanyang kalayaan para sa kaligtasan ng barko at sa kinabukasan ni Tomas. Kinabukasan, madilim pa nang tumungo si Marisol sa pier. Suot ang kanyang lumang working clothes at sombrero, naglakad siya pa yat sa deck ng lihim ng dagat. O, nandyan na pala ang bago nating tagalinis ng deck. Sigaw ni June mula sa bridge sapat na para marinig ng lahat ng mga mangingisdang naghahanda. Marisol, simulan mo sa pag-aayos ng mga lambat sa likod at siguraduhin mong walang mansa ng langis ang sahig. Ayokong madumihan ang mga sapatos ni Liza kapag bumisita siya. Yumuko si Marisol. Nararamdaman niya ang mga mata ng kanyang mga dating tauhan. Ang ilan ay naaawa, ang ilan ay umiiwas ng tingin dahil sa takot kay June. Habang hinihila ni Marisol ang mabigat na lambat lumapit sa kanya, si Mang Carding ang pinakamatandang manging isda sa grupo na naging tapat na kaibigan ng kanyang ama. Kapitan? Pabulong na tawag nito habang kunwari nag-aayos ng lubid sa tabi ni Marisol. Huwag mo akong tawaging ganyan, Mang Carding. Baka marinig ka ni June? Sagot ni Marisol nang hindi tumitingala. Para sa amin, ikaw lang ang kapitan, giit ng matanda. Nakita namin ang ginawa nila kagabi. Milipat nila ang mga mamahaling spare parts sa bodega ni Liza. Marisol, hindi lang sugal ang inaatupag ni June. Binubutas nila ang sarili nilang bulsa para lang palabasing lugi ang bawat huli natin. Huminto si Marisol. Anong ibig mong sabihin? Ang bawat tonelada ng isdang, nahuhuli natin kalahati lang ang nirerehistro ni June sa kooperatiba. Ang kalahati diretso sa vura ni Liza nang walang resibo. Kaya kahit gaano karami ang huli natin, laging baon sa utang ang lumalabas sa record mo. Paliwanag ni Mang Carding. Kumuyom ang kamao ni Marisol. Kaya pala kahit anong kayod niya noon, tila hindi nababawasan ang balanse ng pondo para sa barko. Pinaglalaruan siya ng sarili niyang asawa. Kailangan natin ng ebidensya, Mang Carding. Sabi ni Marisol, ang boses ay puno ng bagong determinasyon. Mabilis na lumingon si Mang Carding sa paligid bago may dinukot mula sa loob ng kanyang bota. Isang maliit, madumi at may mansa ng dugo ng isda na notebook. Ito ang tunay na talaan, Marisol? Simula nung umalis ka, palihim kaming naglilista ng mga banyera. Alam naming darating ang araw na kakailanganin mo ito. Bulong ng matanda sabay abot ng notebook sa ilalim ng lambat. Itago mo ito. Yan ang susi mo para gibain ang kaharian nila. Eksaktong pagkabulsa ni Marisol sa notebook ay ang pagbaba ni June mula sa bridge. Anong tinatayo tayo nyo dyan? Mag-ayos na kayo. Lalayag na tayo sa loob ng 10 minuto. Sigaw ni June. Tumingin siya kay Marisol nang may halong pangungutya. Marisol, sagali ka muna. Magluto ka ng kape para sa lahat at siguraduhin mong matapang. Tulad ng pagmumukha mo. Naglakad si Marisol patungo sa gali. Ramdam ang bigat ng notebook sa kanyang bulsa. Ang lihim ng dagat ay papalabas na ng pier patungo sa malawak at mapanganib na asul na karagatan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang isda ang balak hulihin ni Marisol. Sa loob ng madilim na gali, habang kumukulo ang tubig, binuksan ni Marisol ang unang pahina ng notebook. Ang mga numero doon ay hindi lang datos. Iyon ay mga bala na gagamitin niya para bawiin ang kanyang buhay. Nasa gitna na ng laot ang lihim ng dagat. Ang dating kagalakan ni Marisol sa amoy ng alat at ihip ng hangin ay napalitan ng isang mabigat na pasanin. Habang ang mga tauhan ay abala sa paghuhulog ng lambat, si Marisol ay inutusan ni June na maglinis sa bodega sa ilalim ng deck, ang pinakamainit at pinakamadilim na bahagi ng barko. Linisin mo lahat ng kalawang dyan, Marisol, at huwag kang aakyat hanggat hindi kumikinang ang bawat sulok. Ayoko magmukhang basurahan ang barko ko dahil sa kapabayaan mo. Sigaw ni June mula sa taas bago marahas na isinara ang hatch. Sa loob ng bodega, tanging ang mahinang liwanag mula sa isang maliit na bintana ang nagsisilbing gabay ni Marisol.
Habang nagpupunas siya ng sahig, napansin niya ang isang lumang sako ng harina na nakatago sa likod ng mga ekstrang lubid. Hindi ito sako ng harina. Mabigat ito at may matitigas na kanto sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang sako. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ay may sayang maliit na latang metal ang ibabaw ay may bakas ng sunog. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga piraso ng papel, mga abo at mga bahaging hindi tuluyang matupok ng apoy. Nanginginig ang mga daliri ni Marisol habang dinudukot ang isang piraso. Nakilala niya agad ang sarili niyang sulat kamay. Para sa ikapitang kaarawan ni Tomas. Anak, kahit malayo si nanay, lagi mong tandaan na bawat isdang nahuhuli ko ay para sa pag-aaral mo. Ito ang mga sulat na pinadpuyatan niya sa gitna ng dagat sa loob ng 5 taon. Bawat kaarawan, bawat Pasko, bawat mahalagang yugto ng buhay ni Tomas, sumulat siya. Nagpadala siya ng mga munting regalo, isang kwintas na gawa sa kabibe, isang laruang barko na inukit niya mula sa kahoy, mga tula at panalangin. Ngunit narito ang lahat. Sunog. Abo. Itinapon na parang basura. Sa ilalim ng mga abo, nakita niya ang isang maliit na selyadong plastik. Sa loob ay ang kwintas na kabibe na ibinili niya para sa graduation ni Tomas sa kinder. May kasama itong note mula kay Doña Pilar na hindi sinasadyang naiwan sa loob. June, sunugin mga lahat ito bago pa makita ng bata. Hayaan mong isipin niya kinalimutan na siya ng nanay niya. Para mas madali nating makuha ang loob niya para kay Liza. Napaupo si Marisol sa maduming sahig ng bodega. Ang bawat luhang pilit niyang pinipigilan nitong mga nakaraang araw ay tuluyang pumatak, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng purong puot. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi lang pera ang ninakaw sa kanya. Hindi lang barko ang kinuha sa kanya. Winasak nila ang tanging tulay na nag-uugnay sa kanya at sa kanyang anak. Pinatay nila ang imahe niya sa puso ni Tomas para lang palitan ito ng isang kasinungalingan. Hayop kayo. Bulong ni Marisol, ang boses ay nanginginig sa galit. Pinagkatiwala ko sa inyo ang lahat, pero pati ang kaluluwa ng anak ko, nilason nyo. Biglang bumukas ang hatch sa itaas. Ang liwanag ay tumama sa kanyang mukha, ngunit hindi siya kumurap. Marisol, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Magluto ka na ng hapunan, nagugutom na ang mga tao. Sigaw ni June. Dahan-dahang tumayo si Marisol. Itinago niya ang latang metal sa isang sulok na siya lang ang nakakaalam. Pinahid niya ang kanyang luha sa huling pagkakataon. Nang tumingala siya kay June, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng sakit o pagsusumamo. Ang mga ito ay kasing lamig at kasing lalim na ng kailaliman ng dagat. Darating na June, sagot ni Marisol nang may kakaibang tono sa boses. Umakyat siya sa deck. Nakita niya si June na nakatayo malapit sa timon, tila isang hari na nagmamalaki. Tiningnan ni Marisol ang malawak na karagatan. Alam niya ang bawat galaw ng tubig, ang bawat hudyat ng paparating na bagyo. Alam niya na sa pagkakataong ito, ang bagyo ay hindi manggagaling sa langit, kundi sa kanya. Habang naglalakad siya patungo sa gali, nasalubong niya si Mang Carding. Nagkatinginan silang dalawa. Isang mabilis na tango, ang ibinigay ni Marisol ang hudyat na handa na siyang lumaban. Sa loob ng maliit na gali, habang hinahasa ni Marisol ang kutsil, para sa lulutuing isda, narinig niya ang tawanan ni June at mang ilang tauhan sa labas. Nagmamayabang si June tungkol sa kung paano niya napaamo ang kanyang asawa. Ngumiti na mapait si Marisol. Hindi napaamo ang isang leon. Naghihintay lang ito ng tamang sandali para sumunggab. June, Doña Pilar? Liza? Bulong ni Marisol habang dinarama ang talim ng kutsilyo. Sinunog niyo ang mga sulat ko pero hindi niyo kayang sunugin ang katotohanan. At sa pagbalik natin sa pampang sisig, guraduhin kong ang apoy na sinimulan niyo ang tutupok sa inyong lahat. Isang cliffhanger. Habang nagluluto,
Narinig ni Marisol ang alarm ng makina. Isang tunog na tanging, ang isang bihasang mekaniko o kapitan ang makakaalam kung gaano kapanganib. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang namumiong itim na ulap sa abot tanaw. Isang bagyo ang dumarating at si June ay walang kamalay-malay na patungo sila sa gitna nito. Nagsimulang dumanas ng malalaking alon ang lihim ng dagat. Ang langit na kanina lang ay asul ay napalitan ng kulay abong tila nagbabanta. Ngunit sa itaas ng bridge, tila walang pakialam si June. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang punuin ang bodega ng isda para mabayaran ang utang niya kay Liza. Ihulog ang mga lambat na yon na, sigaw ni June sa megaphone, kahit na ang hangin ay nagsisimula ng humiyaw. June, hindi maaari. Sigaw ni Marisol habang patakbong umaakyat sa deck. Masyadong malakas ang agos sa ilalim. Mapupunit ang mga lambat at delikado para sa mga tauhan. Tingnan mo ang barometer. Mabilis ang pagbagsak. Humarap si June sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik. Sino ang may-ari ng barko, Marisol? Ako o ikaw? Kung natatakot kang mabasa, bumalik ka sa gali at maghugas ng plato. Kailangan natin ng huli. Hindi tayo babalik sa Pampang na kalahati lang ang laman ng bodega. Pinanood ni Marisol ang mga tauhan na nag-aalinlangan. Nakita niya ang takot sa mga mata ng mga batang mangingisda. Lumapit siya kay Mang Carding na kasalukuyang humahawak sa winch. Mang Carding, sabihan mo ang lahat. Huwag silang lalaban sa utos ni June sa ngayon, pero bawat banyera na maiakyat, itala ninyo ng palihim. Bulong ni Marisol. Uhanan nyo ng litra, tugamit ang mga cellphone ninyo bago ilipat ni June sa hidden compartment na bodega. Paano kung malaman niya, Kapitan? Kaba na tanong ni Mang Carding. Hayaan mo siyang maging kampante sa kanyang kasakiman. Ang dagat na ang gagawa ng paraan para ilabas ang katotohanan. Sagot ni Marisol nang may kasiguraduhan. Nagsimula ang operasyon. Sa bawat hila ng lambat punong-puno, ito ng mga sariwang galunggong at tulingan. Nakita ni Marisol kung paano mabilis na inihihiwalay ni June ang pinakamagagandang klase ng isda. Imbes na ilagay sa main storage na may selyo ng kooperatiba, inilalagay ito ni June sa mga kahon na may marka ni Liza. Ito na ang ebidensya. Bulong ni Marisol habang nakatago sa likod ng mga drum ng krudo, hawak ang kanyang lumang cellphone para videohan ang ginagawa ni June. Ang bawat kahon na inililipat ni June ay katumbas ng libu-libong piso na ninanakaw nito sa kinabukasan nila ni Tomas. Biglang isang malakas na hampas ng alon ang yumanig sa buong barko. Ang lihim ng dagat ay tumaglilid ng halos 30 grado. Narinig ang kalabog ng mga gamit na nagbabagsakan sa gali. June, itigil na ito, papasok na tayo sa gitna ng bagyo. Sigaw ni Marisol, pilit na binabalanse ang sarili. Kaya ko ito, mas malaki ang kikitain natin kung makakakuha tayo ng huli habang ang ibang barko ay nakatago sa Pampang. Pilit ni June habang pilit na kinokontrol ang timon, ngunit halata ang panginginig ng kanyang mga kamay. Si June ay isang negosyante, hindi isang tunay na manlalayag. Isang matalim na tunog ng alarm ang umalingaw-ngaw mula sa engine room. Ang oil leak na napansin ni Marisol sa Pampang ay lumala na dahil sa puwersa ng makina. Ang engine, June! Mamamatay ang makina! Hiyaw ni Mang Carding mula sa ibaba. Biglang tumigil ang ugong ng barko. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa ingay ng hangin. Ang lihim ng dagat ay naging isang piraso ng kahoy na lamang na pinaglalaruan ng dambuhalang alon sa gitna ng kadiliman. Start mo uli, June. Start mo, sigaw ni Liza sa radyo. Ang boses nito ay puno ng panik mula sa kabilang linya. Aya mag-start, Marisol. Gawin mo ang paraan. Ayusin mo ang makina. Sigaw ni June, ang kanyang kayabangan ay biglang napalitan ng desperasyon. Lumapit si Marisol sa asawa. Hindi siya natataranta. Ang kanyang mukha ay kasing kalmado ng sentro ng bagyo. Ayaw mo makinig sa akin bilang asawa, June. Ayaw mo makinig sa akin bilang kapitan, sabi ni Marisol habang kinukuha ang kanyang flashlight at wrench.
Nayon, panulin mo kung paano isinasalba ng tagalinis ng deck ang buhay mo. Bago bumaba sa engine room, lumingon si Marisol sa mga tauhan na nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Mang Carding, ihanda ang mga life vest at siguraduhin mong ligtas ang notebook at ang mga cellphone ninyo. Kung lulubog ang barkong ito, sisiguraduhin nating ang katotohanan ng unang lulutang sa pampang. Bumaba si Marisol sa madilim at umuusok na engine room. Ang tubig ay nagsisimula na ring pumasok mula sa isang bitak sa hall. Ito na ang sandaling hihintay niya, ang sandaling mapapatunayan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa papeles ng pagmamay-ari, kundi sa kakayahang manatiling matatag kapag ang lahat ay gumuho na. Ang engine room ay naging isang impyerno ng usok-init at tumitalsik na mainit na langis. Umaabot na sa tuhod ni Marisol ang tubig na may halong krudo. Sa bawat paghampas ng dambuhalang alon sa labas, ang buong barko ay yumayanig na tila bahuling hininga na nito. Marisol, anong nangyayari dyan? Buhayin mo ang makina, malulunod ang mga isda ni Liza. Sigaw ni June mula sa itaas ng hatch. Ang boses nito ay nanginginig, hindi sa pag-aalala sa asawa, kundi sa takot na mawala ang kanyang puhunan. June, tumahimik ka kung ayaw mo isama kita rito sa ilalim? Hiyaw ni Marisol habang pilit na inaayos ang pumutok na fuel line. Tinarama ni Marisol ang bawat panginginig ng bakal. Naalala niya ang turo ng kanyang ama, ang barko ay may sariling kaluluwa, anak. Kung pakikinggan mo siya, sasabihin niya sa iyo kung saan siya masakit. Ang lihim ng dagat ay humihalinghing sa sakit. Ang mga peking piyesa na pinalit ni June para makatipid ay hindi kinaya ang lupit ng dagat. Sa itaas ng deck, nagkakagulo na ang mga tauhan. Kapitan June, papasok na ang tubig sa gilid. Kailangan na nating mag-deploy ng life rafts, sigaw ni Mang Carding. Hindi, wag ninyong bibitawan ang mga banyer. Malapit na tayo makabalik. Utos ni June habang nakakapit ng mahigpit sa railings, ang muka ay kasing puti ng papel. Marisol, bilisan mo. Isang malakas na alon ang muling humampas dahilan upang tumalsik si Marisol sa matigas na dingding ng makina. Dumugo ang kanyang ngunit hindi niya binitiwan ang wrench. Sa gitna ng dilim nakita niya ang punit sa gasket. Gamit ang kanyang sariling kamisyeta, binalot niya ang pumutok na tubo at hinigpitan ito ng alambre. Patawarin mo ako, lihin ng dagat, bulong ni Marisol habang hinahaplos ang mainit na bakal. Isasalba kita, hindi para sa kanila, kundi para sa ating dalawa. Sa isang huling buwelo pinihit ni Marisol ang starter valve. Umubo ang makina, naglabas ng maitim na usok at pagkatapos, isang malakas at matatag na ungol ang umalingaw-ngaw. Nabuhay ang kuryente. Umilaw ang dashboard. Buhay na ang makina! Sigaw ng mga tauhan sa itaas. Umakyat si Marisol sa deck basang-basa, puno ng langis at dugo ang muka. Agad niyang tinungo ang bridge. Naroon si June nakasalampak sa sahig, umiiyak sa takot, habang ang radyo ay patuloy na sumisigaw ng boses ni Liza. June, umalis ka dyan! Mariing utos ni Marisol. Ako ang kapitan dito. Ako ang may-ari. Pilit ni June. Pero hindi siya makatayo dahil sa panginginig ng tuhod. Tinulak ni Marisol si June palayo sa timon. Sa harap ng lahat ng mga tauhan, kinuha ni Marisol ang kontrol sa barko. Ang kanyang mga kamay ay matatad na humawak sa manibela. Hindi siya tumingin sa asawa. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa naglalakihang alon sa harap. Mang Carding, i-secure ang lahat ng loose cargo. Itapon ang mga banyera na nakakaabala sa balanse ng barko. Utos ni Marisol. Pero ang mga isda ni Liza, buhay natin ang itataya mo o ang isda ni Liza itapon lahat. Sigaw ni Marisol. Nang walang pag-aalinlangan, sinunod ng mga tauhan si Marisol. Nakita ni June kung paano itinapon sa dagat ang libu-libong piso na huli nila, ngunit wala siyang nagawa. Alam ng lahat sa sandaling iyon kung sino ang tunay na pinuno.
Sa gitna ng pinakamalakas na hagupit ng bagyo ang lihim ng dagat ay nagsimulang sumabay sa agos, hindi na lumalaban kundi sumasayaw sa ilalim ng direksyon ni Marisol. Lumipas ang ilang oras ng pakikipagbuno. Nang magsimulang kumalma ang dagat at sumlip ang una liwanag ng bukang liwayway, dahan-dahang pumasok ang barko sa protektadong baybayin. Ligtas ang lahat. Ligtas ang barko. Binitawan ni Marisol ang timon at napasandal sa upuan. Pagod na pagod siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tumingin siya kay June na ngayoy nakaupo sa isang sulok mukhang talunan at yangya. Ligtas na tayo, sabi ni Marisol. Ngunit pagbaba natin sa Pampang June, huwag mong iisiping tapos na ang lahat. Ang bagyong ito ay patikim pa lang sa kung anong naghihintay sa inyo ni Liza. Bago sila tuluyang dumaong isang bagay, ang napansin ni Marisol. Si June ay may hawak na cellphone at may tinetext ng palihim. Isang madilim na ngiti ang gumuhit sa mukha ng asawa nang makita niyang papalapit na ang mga sasakyan ng pulis sa pier. Hindi ka pa rin natututo, Marisol? Bulong ni June. Salamat sa pagliligtas sa barko ko. Ngayon, handa ka na bang makulong sa pagsabotahe sa negosyo ni Liza? Sumisikat pa lang ang araw nang dumaong ang lihim ng dagat sa pier ng San Roque. Sa halip na kagalakan isang malamig na kaba, ang sumalubong sa mga tauhan. 3 sasakyan ng pulis ang naghihintay at sa gitna ng lahat, nakatayo si Liza na naka-cross arms kasama si Doña Pilar. Ayan na ang kriminal. Sigaw ni Liza sabay turo kay Marisol na kakababa pa lang sa deck marumi at may sugat sa noo. Officer, arestuhin niyo ang babaeng yan. Sinadya niyang itapon ang lahat ng huli namin sa dagat para malugi ang vura ko sa botahe yan. At minakaw niya ang kontrol sa barko mula sa asawa niya, dagdag ni Doña Pilar, habang hila-hila si Tomas na nakatingin sa kanyang ina ng may takot at kalituhan. Lumapit si June sa mga pulis, pilit na nag-aakto na parang biktima. Opo, officer. Muntik na kaming mamatay dahil sa pagmamarunong niya. Ikinulong niya ako sa bridge habang itinatapon niya ang kabuhayan namin. Hinarap ni Marisol ang mga pulis nang hindi kumukurap. Itinapon ko ang mga isda para hindi lumubog ang barko at para iligtas ang buhay ng mga tao. Iyon ang tungkulin ng isang kapitan sa gitna ng bagyo. Kapitan, wala kang lisensya rito, Marisol. Empleyado ka lang. Bulyaw ni Liza. Officer, may pirmadong kontrata kami. Ang bawat isdang itinapon niya ay utang na dapat niyang bayaran o kaya ay mabulok siya sa kulungan. Habang papatapos ang gulo, isang matandang boses ang pumutol sa ingay. Sandali lang. Lumitaw si Tata Selmo mula sa likuran ng mga mangingisda, bitbit ang isang makapal na selyadong envelope na may tatak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR. John Liza, bago niyo arestuhin si Marisol, baka gusto niyo munang basahin ito, sabi ni Tata Selmo. Marisol anak, nakuha ko na ang kumpirmasyon mula sa lungsod kagabi habang nasa laot tayo. Kinuha ni Marisol ang envelope. Binasa niya ang dokumento sa loob at isang matalim na ningti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay June na ngayon nagsisimulang kabahan. June, totoo na nakapangalan sa iyo ang barkong lihim ng dagat dahil ninakaw mo ang pirma ng tatay ko. Panimula ni Marisol. Pero may isang bagay na nakalimutan mong suriin sa mga papeles ng orihinal na registration. Anong ibig mong sabihin? Nauutan na tanong ni June. Ang barko ay maaaring sa iyo sa papel, pero ang puso nito, ang engine block at ang buong propulsion system ay hindi kasama sa loan na kinuha mo kay Liza. Paliwanag ni Marisol habang iwinawa gayway ang dokumento. Ipinarehistro iyon ng tatay ko bilang separate marine asset bago siya namatay. Ito ay donasyon sa akin isang mana na hindi pwedeng maging collateral ng kahit anong utang mo. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Anong kalokohan ito? Ang makina ay bahagi ng barko. Hindi sa batas na ito, Liza, sagot ni Tata Selmo. Dahil ang makinang yan ay orihinal na galing sa lumang barko ng tatay ni Marisol na kinatay. Inilipat lang yan dito. Sa madaling salita, June, ang pagmamay-ari mo sa barko ay parang isang katawan na walang puso. Kung kukunin ni Marisol ang makina niya,
Ang barko mo ay isang tambak na kahoy na lang na hindi man lang makakalabas ng pier. At isa pa, daddad ni Marisol, lumingon siya sa mga pulis. May dala kaming ebidensya ng insurance fraud at illegal diversion of goods. Mang Carding, ipakita mo sa kanila. Inilabas ni Mang Carding ang kanyang cellphone at ang notebook. Ipinakita niya ang video ni June na natatago ng mga isda sa hidden compartment para hindi irehistro sa kooperatiba at ang mga peking resibo na ginagamit ni Liza para palabasing baon sa utang si Marisol. Lahat ng mga isdang itinapon ko kagabi. Iyon ang mga isdang balak niyong nakawin sa kooperatiba, sabi ni Marisol. Kaya kung gusto niyo akong kasuhan ng sabotah, siguraduhin niyong handa rin kayong makulong sa pandaraya. Namutla si Liza. Agad siyang bumitaw sa braso ni June at tumalikod. Wala akong kinalaman sa mga isyong yan. Si June ang napapatakbo ng barko, hindi ako. Liza, anong sinasabi mo? Sigaw ni June. Tila batang naiwan sa ulan. Tumingin si Marisol kay Tomas na kanina pa kanikikinig. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng anak mula sa takot patungo sa paghanga. Lumapit ang bata sa kanyang ina at dahan-dahang hinawakan ang madumi at may langis na kamay nito. Nanay, totoo po ba ikaw po ang nagligtas sa kanila? Tanong ni Tomas. Oo anak, at hinding-hindi ko hahayaang may magnakaw pa ng kahit ano sa atin, sagot ni Marisol. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Marisol, isang huling hirit ang binitawan ni June. Sige, kunin mo ang makina. Pero ang bahay Marisol, ang bahay ay nakapangalan sa nanay ko. Bukas na bukas din, wala kayong matutuluyan ng anak mo? Natahimik ang paligid. Ngunit si Marisol ay tumingin lang kay Doña Pilar na ngayoy pilit na umiiwas ng tingin. May isang huling alas pa si Marisol na nakuha niya mula sa latang metal sa bodega, ang lihim na dahilan kung bakit takot na takot si Doña Pilar na malaman ang katotohanan tungkol sa mga sulat ni Marisol. Ang simoy ng dagat sa pier ay tila tumigil nakikiramdam sa tindi ng tensyon sa pagitan ni Marisol at ng pamilya Abad. Nakatayo si June sa harap ng mga pulis, pilit na itinatago ang panging-inig ng kanyang mga kamay sa loob ng bulsa, habang si Doña Pilar ay nakataas ang nung tila isang kuta na hindi matitibag. Uulitin ko, Marisol. Singhal ni June, ang boses ay puno ng pait. Sige, sayo na ang makina. Sayo na ang lahat ng bakal na yan. Pero ang bahay, ang lupang kinatatayo, niyo sa amin yan. At dahil pinalayas ka na ni nanay, wala ka ng karapatang tumapak dun. Tomas, halika rito. Sumama ka sa amin. Tumingin si Marisol kay Tomas. Ang bata ay nakakapit sa kanyang laylayan. Ang maliliit na daliri nito ay nanginginig. Hinarap ni Marisol ang kanyang biyenan. Nanay Pilar. Tawag ni Marisol, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na parang labaha. Sabi mo, pinalayas mo ako dahil wala akong utang na loob. Sabi mo, masamang ina ako dahil mas pinili ko ang dagat kaysa sa anak ko. Pero sino sa atin ang tunay na traidor? Dahan-dahang binuksan ni Marisol ang kanyang bag at inilabas ang latang metal na puno ng abo at mga uling na papel. Nang makita yon ni Doña Pilar, panandaliang nawala ang kulay sa kanyang muka. Anong basura yan? Bulyaw ni Doña Pilar, pero halata ang kaba sa kanyang tinig. Hindi ito basura, nanay. Ito ang mga sulat ko para kay Tomas sa loob ng 5 taon. Sabi ni Marisol habang dinudukot ang isang bahaging hindi tuluyang natupok isang maliit na kahoy na barko na may ukit na pangalan ni Tomas. Dito ko nahanap ang note mo, nanay. Ang utos mo kay Joe na sunugin ang lahat ng ito para isipin ng anak ko na kinalimutan ko na siya. Para mas madali niyong makuha ang tiwala niya at paboran si Liza. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa mga mangingisda at mga opisyal ng barangay na nakasaksi. Ang hiya na kanina ay nakadirekta kay Marisol ay biglang lumipat kay Doña Pilar. Tomas, anak, tingnan mo ito. Lumuhod si Marisol sa harap ng bata. Ipinakita niya ang maliit na uling na barko. Ito ang ginawa ko nung nasa gitna ako ng bagyo sa Pacific. Gabi-gabi kitang ipinagdarasal. Hindi ka kinalimutan ni nanay.
Ninakaw nila ang mga salita ko para hindi mo marinig ang pagmamahal ko. Kinuha ni Tomas ang uling na laruan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang hinahaplos ang ukit ng kanyang pangalan. Tumingala siya kay Doña Pilar, pagkatapos ay kay June. Ang galit at sakit sa mga mata ng bata ay sapat na para mapatahimik ang buong pier. Lola? Papa? Bakit? Tanong ni Tomas, ang boses ay basag. Bakit niyo sinunog ang mga sulat ni nanay? Hindi makasagot si June. Napayuko si Doña Pilar, ngunit pilit pa rin itong nagmamatigas. Para sa kabutihan mo yun, Tomas? Para hindi ka umasa sa isang inang palaging wala? At ang bahay, pagpapatuloy ni Marisol, tumayo siya ng tuwid. Sinasabi niyo na sa inyo ang bahay? Pero nakalimutan niyo na ba kung saan nanggaling ang pampagawa ng second floor at ang pambayad sa lupa nung ma-foreclose ito? Galing yon sa claim ng insurance ng tatay ko. Ang perang ninakaw niyo sa pamamagitan ng pamemeke ng pirma ko. Ibinigay ni Marisol ang isang lumang dokumento kay Tata Selmo. Ito ang kopya ng orihinal na claim. Ang petsa nito ay tumatama sa araw na biglang nagkaroon ng pera si Doña Pilar para bayaran ang utang sa lupa. Officer, ang perang ginamit sa bahay na yan ay bunga ng nakaw na mana. Kung papalayasin niyo kami, sisiguraduhin kong ang bahay na yan ay isasama sa kasong isasampa ko. Dito na sumabog si Liza. Nakikita niyang lumulubog na ang barko ni na June at Doña Pilar at ayaw niyang madamay. June, ayusin mo ang gulo mo, sigaw ni Liza. Hindi ko pwedeng hayaang madami ang pangalan ko sa estafa at forgery. Dedemanda kita para mabawi ang mga utang mo sa akin, officer. Wala akong kinalaman sa pamilyang ito. Mabilis na sumakay si Liza sa kanyang sasakyan at humarurot palayo iniwan ang mag-inang Abad na nakatunganga sa gitna ng kahihiyan. Marisol? Anak? Pagmamakaawa ni June, pilit na lumalapit. Mag-usap tayo. Para kay Tomas, pamilya pa rin tayo. Tumingin si Marisol kay June, ang lalaking minahal niya noon, pero hindi na niya makilala ngayon. Ang pamilya June ay itinatayo sa katapatan, hindi sa mga sunog na sulat at nakaw na pirma. Maari mo makita ang anak mo dahil hindi ako tulad mo na naglalayo ng loob ng magulang sa anak. Pero ang pamilya na sinasabi mo, patay na yan, kasabay ng mga sulat na sinunog nyo. Tumingin si Marisol kay Tomas. Anak, saan mo gustong pumunta? Hindi nag-atubili ang bata. Hinawakan niya ang kamay ni Marisol ng napakahigpit. Sa inyo po, nanay. Kahit saan, basta kasama ka. Bumaling si Marisol kay Tata Selmo at sa mga tauhan ng barko. Tata Selmo, ihanda ang mga kagamitan. Kakalasin natin ang makina ng lihim ng dagat. Hindi ko hahayang manatili ang puso ng tatay ko sa isang barkong puno ng kasinungalingan. Magsisimula tayo muli. Habang naglalakad palayo si Marisol at Tomas, naiwan sina June at Doña Pilar sa pier, tinitingnan ang kanilang barko na unti-unti ng kinakalasan ng buhay. Ang lihim ng dagat ay nanatiling nakatali sa pampang tahimik, habang ang tunay na kapitan ay naglalakad na patungo sa isang bagong bukas. Ngunit bago pa man sila makalayo sa barangay, isang itim na van ang humarang sa kanila. Ang bintana ay bumaba at bumungad ang mukha ng isang abogado na kilala sa buong probinsya, ang abogado ni Liza. Mrs. Abad, tawag nito. May huling mensahe si Miss Liza, hindi pa tapos ang laban sa kontrata. Kung kukunin mo, ang makina idedemanda ka namin ng malicious mischief at breach of contract. May 12 oras ka para magdesisyon ang makina o ang iyong kalayaan. Isang huling pagsubok. Isang huling harang. Ngunit ang tingin ni Marisol ay hindi natinag. Tiningnan ni Marisol ang abogado ni Liza ng diretso sa mga mata. Sa paligid nila, ang mga tao sa barangay ay nagsisimulang mag-abang. Ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa tensyon na tila kuryenteng bumabalot sa bawat isa. Hindi natinag si Marisol. Ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Tomas ay lalong humigpit, ngunit hindi dahil sa takot,
kundi bilang simbolo ng kanyang paninindigan. Ati Santos, tawag ni Marisol, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sabihin mo kay Lisa, hindi ako tinatakot ng mga papel niya. Kung gusto niyo lang demanda, ibibigay ko sa inyo ang isang laban na hinding-hindi niyo makakalimutan. Pero bago tayo makarating sa korte, magkita-kita tayo sa opisina ng kooperatiba. Ngayon din. Sa loob ng malaking hall ng kooperatiba ng San Roque, naroon ang mga opisyal, ang mga manging-isda si June, si Doña Pilar at si Liza na hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang lahat ay nakatingin sa gitna kung saan nakatayo si Marisol, bit-bit ang kanyang dignidad na tila isang bandila. Mga kasama sa kooperatiba, panimula ni Marisol. Sinasabi ni Miss Liza na ako ang may utang sa kanya. Sinasabi niya na ang lihim ng dagat ay collateral ng mga pagkakamali ng asawa ko. Pero narito ako para ipakita kung sino ang tunay na magnanakaw sa bayang ito. Inilabas ni Marisol ang maduming notebook ni Mang Carding at ang mga video mula sa kanyang cellphone. Sa loob ng 5 taon habang ako ay nasa laot, ang bawat tonelada ng isda na dumarating sa pier ay kinukulangan ni na June at Liza. Narito ang mga pets, ang mga banyera at ang tunay na timbang. Ang isdang dapat ay para sa kooperatiba at para sa pondo ng barko ay palihim na inililipat sa vura ni Liza ng walang resibo. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng hall. Ang mga opisyal ng kooperatiba ay nagsimulang mag-usisa sa mga hawak na dokumento ni Liza. Ito ay systemic theft at economic sabotage sa ating komunidad, dagdag ni Marisol. Lisa, ang utang na sinasabi mo ay hindi utang. Iyon ay perang kinulimbat nyo mula sa pawis ko at sa pondo ng ating bayan. At tungkol sa makina ng barko, Ati Santos, basahin mo ang Section 4 ng Marine Asset Registration. Ang makina ay isang separate entitlement. Kung pipilitin niyong kunin ang barko, kukunin ko ang makina. At kapag nangyari yon, ang lihim ng dagat ay magiging isang malaking piraso ng kahoy na walang silbi at ang utang niyo sa insurance at sa bangko ay lalong bibigat dahil sa gross negligence. Namutla si Liza. Tiningnan niya ang kanyang abogado. Ngunit ang abogado mismo ay napaling habang binabasa ang mga hawak na ebidensya ni Marisol. Miss Liza, ang mga video at ang notebook na ito, sapat na ito para sa kasong criminal conspiracy at fraud. Bulong ng abogado. June, gawin mo ang paraan. Hiyaw ni Liza, ang kanyang pagiging sopistikada ay tuluyang naglaho. Sabi mo kontrolado mo ang asawa mo. Sabi mo tanga siya at basta-basta lang susunod. Tumayo si June, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at desperasyon. Marisol, parang awa mo na. Huwag mo kami sirain ng ganito. Isipin mo si Tomas. Isipin mo ang pangalan ng pamilya. Ang pangalan ng pamilya ay winasak mo na nung araw na sinulog mo ang mga sulat ko, June. Sagot ni Marisol, ang boses ay puno ng pait. At si Tomas Pino. Protektahan ko siya mula sa isang amang ang tanging alam ay magsinungaling at magnakaw. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo ang head of cooperative. Dahil sa mga ebidensyang ito, ang kooperatiba ay magsasampa ng reklamo laban kay Miss Lisa at G. June Abad. Ika-cancel namin ang lahat ng kontrata sa vura ni Liza dahil sa pandaraya. At ang lihim ng dagat dahil sa napatunay ang pandaraya sa pondo, ang ownership ay ibabalik sa pagsusuri ng BFAR, kung saan si Marisol ang kikilalanin bilang primary provider of funds. Napaupo si Doña Pilar sa isang sulok, hindi makapaniwala na ang kahariang itinayo niya sa kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng 1 oras. Biglang lumapit si Tomas kay Marisol at yumakap ng mahigpit. Nanay, panalo na tayo! Hinalika ni Marisol ang tuktok ng ulo ng anak. Oo anak, wala nang maglalayo sa atin at wala nang kukuha ng pangarap natin. Habang pinalalabas sina June at Liza ng mga pulis para sa mas malalim na investigasyon, lumingon si Marisol sa bintana ng hall. Nakita niya ang lihim ng dagat na nakadaong sa pier. Sa wakas ang barko ay hindi na isang bilangguan.
Ito ay naging simbolo na ng kanyang tagumpay. Ngunit ang pinakamalaking panalo ni Marisol ay hindi ang barko, kundi ang pagtingin ni Tomas sa kanya. Isang tingin na puno ng paggalang at pagmamahal ang tanging lisensya na kailangan niya para maging isang tunay na kapitan ng sarili niyang buhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo sa pier ng San Roque ay napalitan na ng payapang huni ng mga alon at tawanan ng mga mangingisda. Ang vura ni Liza ay tuluyan ng naisara matapos mabawi ng kooperatiba ang mga ninakaw na pondo at si June ay nahaharap sa mahabang panahon ng pagbabayad puri sa batas dahil sa estafa at forgery. Isang umaga nakatayo si Marisol sa tapat ng kanyang bahay. Ang bahay na binuo niya ng kanyang pawis na ngayon ay malinis at puno na ng liwanag. Wala na ang mabigat na aura ng panlalait ni Doña Pilar. Ang matanda, bagaman naiwang mag-isa sa isang maliit na kwarto sa bayan, ay hinggis pinabayaan ni Marisol. Pinapadalhan pa rin niya ito ng sapat na pagkain at gamot, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil ayaw ni Marisol na magtanim ng put na sisira sa kanyang sariling kapayapaan. Nanay, handa na po ang mga gamit. Sigaw ni Tomas mula sa labas. Lumabas si Marisol, suot ang kanyang puting uniforme ng kapitan. Hindi na siya ang tagalinis ng deck na huling nakita ng taumbayan. Siya na ngayon ang simbolo ng katatagan sa San Roque. Naglakad ang mag-ina patungo sa pier. Sa malayo nakikita na nila ang barkong dati ay lihim ng dagat. Ngunit ngayon, bagong pintura na ito. Ang kulay asul at puti nito ay nagnaningning sa ilalim ng sikat ng araw. Higit sa lahat, ang pangalang nakasulat sa unahan ay hindi na tungkol sa mga lihim. Sariling lakbay. Yan ang bagong pangalan ng barko. Kapitan Marisol Batinimang Carding at ng mga tauhan na ngayon ay mga kasusyo na niya sa munting kooperatibang itinatag niya. Maayos na ang makina. Ang puso ng barko ay handa na para sa unang layag natin bilang malayang mangingisda. Ngumiti si Marisol. Hinaplos niya ang gilid ng barko, nadarama ang pamilyar na panginginig ng bakal. Sa pagkakataong ito, wala nang takot, wala nang utang na loob na nakakasakal. Nanay, sasama po ba ako sa laot? Tanong ni Tomas habang nakasuot ng kanyang maliit na life vest. Sa ngayon, Tomas, sa malapit lang tayo, sagot ni Marisol habang inaalalayan ang anak paakyat sa deck. Gusto ko makita mo kung gaano kaganda ang dagat kapag ang nagmamando sa timon ay tapat at may pagmamahal. Umakyat si Marisol sa bridge. Hinawakan niya ang timon ng may tiwala. Sa kanyang tabi, naroon ang isang maliit na frame ng litra. To ang litra to ng kanyang ama. Tila nakangiti ito sa kanya, proud sa narating ng kanyang anak. Pinihit ni Marisol ang makina. Ang ugong nito ay matatag musika sa kanyang pandinig. Dahan-dahang kumalas ang saring lilakbay mula sa pier. Nakita ni Marisol sa pampang ang ilang mga kababaihan ng barangay na kumakaway sa kanya. Nayon, hindi na sila nakatingin ng may halong panunuya. Nakikita nila sa kanya ang pag-asa na ang isang babae ay hindi kailangang pumili sa pagitan ng pagiging ina at ng kanyang pangarap. Nanay, tingnan mo ang ganda ng araw. Turo ni Tomas sa abot tanaw kung saan ang ginto at kahel na kulay ay humahalik sa asul na tubig. O anak, napakaganda, bulong ni Marisol. Sa gitna ng malawak na karagatan, naramdaman ni Marisol ang tunay na kalayaan. Natutunan niya na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa laki ng huli o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na tagumpay ay ang muling pagyakap ng iyong anak, ang pagbawi sa iyong danggal, at ang lakas na tumayo muli matapos ang pinakamalakas na bagyo. Hindi na siya lalayag para sa iba. Lalayag siya para sa sarili niya, para sa kanyang anak at para sa bawat babaeng sinabihang hindi nila kaya. Habang ang sariling lakbay ay patuloy na bumabagtas sa payapang alon iniwan ni Marisol, ang lahat ng sakit sa pampang. Sa harap niya ay ang walang hanggang abot tanaw, isang bagong simula, isang bagong buhay at isang paglalakbay na siya na ang tunay na may hawak ng timon.